Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga sa TBJ and syempre, sa mga dabarkads natin na hinahanap ninyo ngayong araw po ng Miyerkules. May update tayo kay Maine Mendoza, okay? And syempre kay dabarkads host, Ryan Agoncillo. And syempre, meron din tayong nakalap na witness dito kay Pepsi Paloma. Mamaya pag-uusapan din natin yan. Pero bago ang lahat, kanina po dito po sa Itbulaga bumungad sa atin sila Miles, Arvoni Gabriel, Karen, and syempre si Raisa Madison and si Queen Amber. So marami pong nagsasabi na sana daw ay ma-regular host na si Arvoni Gabriel dahil kwela din siya. Bagay siya sa Itbulaga at kayang-kaya daw makipagsabayan sa dabarkads ng Itbulaga. So hopefully nga no ma-regular siya kasi fit na fit siya dito sa Itbulaga, kwela nga naman. And kalug din mga kadabarkads like Maine Mendoza. Samantalang si Paulo Ballesteros naman, instead na mag-rest ng 1 week, pumasok pa din sa Itbulaga mga kadabarkads para makapagpasaya sa mga dabarkads natin. Pero sa studio lang muna siya sa ngayon. Pag kasi sa barangay siya ilalagay, may hirapan po siya doon. May initan siya, plus mabubugbog po yung kanyang kamay. Kaya inilagay na lamang po ng Itbulaga si dabarkads Paulo Ballesteros sa studio ng Itbulaga para makapag-rest siya pero at the same time nakakapagtrabaho naman siya. So buong akala po ng dabarkads ay si Ryan Agoncillo ay nasa sugod bahay mga kapatid pero nagulat ang marami dahil si Wally at si Jose Manalo lamang po ang present dito. By the way, ang sugod bahay mga kapatid ay nasa barangay 622 and 624 Zone 62 Bacood, Santa Mesa, Manila. At during sugod bahay mga kapatid, pumalo po ng 122K ang online viewers ng TBJ Itbulaga YouTube channel. Take note ha, sa YouTube channel lamang ito ng TBJ. And yung nanalo po doon mga kadabarkads ay binigyan ni Bossing Big Soto ng tumataginting na 65,000 pesos plus mga regalo. So maraming nagtatanong mga kadabarkads kay Ryan Agoncillo bakit wala daw ito sa Itbulaga. So wala din po siyang update sa kanyang social media account, ganun din po sa account ni Mama Judy Ana Santos. So siguro meron siyang inasikaso po and nabalitaan nga natin na sumalang din po itong si dabarkads host Ryan Agoncillo dito po sa Tingka Muna Pilipinas. Pinag-iisip niya po ang mga Pilipino na bago bumoto ay mag-isip muna kayo. Okay, wag boto lang ng boto. Yan po ang paalala ni dabarkads Ryan Agoncillo. At speaking of Agoncillo, congrats naman sa kanyang anak dahil ito po ay merong panibago ulit na endorsement. Nakakatuwa lang kasi meron po ulit silang bagong TV commercial para po ito sa Alaska. Kasama niya dito syempre yung kanyang mommy na si Judy Ana Santos Agoncillo. And speaking of mga wala sa Itbulaga, wala din po syempre si Maine Mendoza. And nabalitaan nga natin na nasa LA po siya. Kanina nagbahagi po si Maine Mendoza sa Instagram niya na siya po ay nanonood ng basketball at parang sa LA nga ito. Akala ko nga po sa Araneta lang dito sa Pilipinas pero hindi po pala. Dahil maging si Ma'am Sylvia Sanchez ay nagbahagi din po ng same ganap. At sabi niya nga dito, dreams to come true, thank you Lord, hashtag LA Lakers Yahoo. So ibig sabihin kasama po si Maine Mendoza sa panonood dito po sa LA ng basketball. And speaking of LA, kaya po si Maine Mendoza ay andirito para syempre suportahan etong kanyang asawa na si Arjo Atayde na kung saan ay kabilang po sa konsyerto para sa Pilipino
Sa March 8 yan, 2025, Saturday. So, naging bakasyon na din po ni Maine Mendoza ito. Kaya sumama po sila sa LA para sumuporta na din sa kanyang asawa na si Arjo at Taide. Samantalang si Boss Joey De Leon naman, mga Kadaver Cats, ay nagbahagi ngayong araw ng panibagong painting na naman. Sabi dito ni Boss Joey, anong kulay ang nakakain bukod sa orange? Di avocado. Sensya na, kaya ko lang nabitawan yan dahil today is Ash Abu Wednesday. So, si Boss Joey De Leon talaga napakakwela din at napakamalikhain ng kanyang isipan. Samantalang si Tito Soto naman, mga Kadaver Cats, ay nagbahagi po ng statement ngayong araw po ng Miyerkules. Narito po ang kanyang statement dahil siya po ay nanguna, mga Kadaver Cats, sa latest senatorial preference for the 2025 midterm election survey. Sabi nga po ni Tito Soto, lubos akong nagpapasalamat sa tiwala at suporta ng ating mga kababayan. Ang resulta ng survey na ito ay patunay na mahalaga sa kanila ang tunay na serbisyo publiko at makabuluhang batas na may positibong epekto sa bawat Pilipino. Sa loob ng 24 taon, ipinasa na natin ang 259 batas para pakinabangan ng bawat Pilipino. Patuloy tayong magsisikap para daw po sa ikakabuti ng ating bansa. So, ayan po, mga Kadaver Cats. 1, 2, 3, Soto III, Vicente, Tito Soto. Ayan, mga Kadaver Cats, aware 100, voting for in percent 56.5%. Napakataas, mga Kadaver Cats, ano? And sumunod si Bongo, pangatlo naman si Tulpo, and ang pang-apat, Lapid, Lacson, Bong Revilla, Cayetano, Tulpo ulit, Binay, Pacquiao, Tolentino. So, isa lamang po ang masasabi ko dito sa survey na to, mga Kadaver Cats, no? So, tayo po ay maging matalino sa pagpili po ng mga iboboto po natin sa pagkasenador. Okay? Yung iba dyan sa baba, mga Kadaver Cats, meron ditong napipisil din ako na for sure ay magugustuhan nyo din po. Walang iba kundi po itong si Busita Bonifacio Colonel. Maganda rin po ang hangarin yan, mga Kadaver Cats. Kaya pag-isipan nyo pong mabuti yung iboboto nyo pa bukod po kay Vicente Tito Soto. Maganda rin pong iboto itong si Busita. Gusto ko po siya, mga Kadaver Cats, kasi may may pakialam siya sa mga Pilipino. At saka nakikita ko yung ginagawa niya, mga Kadaver Cats, na talagang nilalapitan po siya ng mga kababayan natin na naargabyado pagdating dito sa lansangan. Samantalang isang witness naman ang lumabas para po kay Pepsi Paloma kung bakit ito ay nagpatiwakal. Walang iba kundi po ang kanyang dating katrabaho na si Ernie Garcia. Sabi po dito, I think she was 13 when we worked in a movie. Grabe ang pinagdaanan niya at that age. She was telling me ang bigat na mga problema niya. Ayan, mga Kadaver Cats, mabigat po ang problema nitong si Pepsi Paloma. Kaya po siya ay nagpatiwakal. Kaya yung ibang gumagawa dyan ng issue na kaya nagpatiwakal, kasi ganito ganyan. Eto na po yung pruweba, 13 years old pa lamang siya, ang bigat na po ng pinagdadaanan niya. Sabi pa niya dito, pinupuntahan lang daw siya ng pamilya niya dahil sa pera pero walang pangungumusta sa kanya. Kaya wala akong pagdududa kung bakit siya ay ayan, mga Kadaver Cats, napakalinaw po ng kanyang sinabi dito na problema po sa pamilya ang punot dulo ng lahat ng ito. So, paano hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pag-suporta.